Kamusta pong muli mga katambay? Siyempre po, si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, magkomento po tayo ulit mga katambay. At bago po yun, siyempre, thank you po sa nakagusto po ng ating maliit na channel sa YouTube at siyempre sa TikTok, Tambayang Makabayan. Siyempre, komento ni Kamanong. Ito po, nagsalita na naman po nung nakarang araw po ang ate po ng presidente na si Senadora Amy Marcos. Ito po pinulaan na naman po niya ang ginagawa po ng policy po ng ating pamahalaan, lalo po ng kanyang kapatid na si PBBM, lalo raw yung pagkiling po sa Amerika na hindi makakabuti sa ating bansa. Po pwede kamukha nung ginawa ni Pangulong Duterte dati, di ba? Na wala ang kinikilingan, lahat kakampi mo, wala kang magiging kaaway, di ba? Yun po ang maganda kaibigan mo lahat, para lahat welcome sa bansa mo. Pero yung sa nakikita kasi ni Senadora Amy, yung kapatid niya ay may kinikilingan na mga tambay dahil ilang beses na po nagpupunta sa Amerika ang Pangulo natin. Kaya hindi natin malaman, sabi ng iba na nakikritiko, mukhang napakaraming secret agreement ng Pangulong Marcos sa Amerika dahil ilang beses po siyang nagpupunta na sa Amerika. Kaya mukha daw siyang merong secret agreement, hindi ang dating Pangulong Duterte. Yun ang sinasabi nila di umano. Pakinggan po natin ang kanyang ate na si Senadora Amy at komentuhan po natin mga katambay. Bagamat hindi tutol sa pakikipag-alyansa ng Pilipinas sa Estados Unidos, ay ikinababahala ni Senadora Amy Marcos ang pagpabor ng kasalukuyang administrasyon sa US kontra sa China. Sakali kasing sumiklab ang giyera sa pagitan ng dalawang malaking bansa, ay siguradong Pilipinas ang maiipit dito. Si Troy Gomez sa report. Bakit nga ba kailangang kumiling o dumikit ng Pilipinas sa bansang Amerika? Ayon mismo kay Senator Amy Marcos, hindi ito makabubuti para sa ating bansa. Muli niyang pinuna ang ginawa na namang pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Estados Unidos para sa US-Japan-Philippines Trilateral Summit. Sa isang eksklusibong panayam sa SMNI nitong Biyernes ay nagayag ng pagkabahala ang nakatatandang kapatid ng Pangulo dahil sa maiipit ang Pilipinas sa geopolitical war sa pagitan ng US at China. Bago pa ang pagtitipon, isang senior US official ang nagpaliwanag sa mga mamamahayag na ang pulong ay direktang tugon sa panghihimasok ng China sa South China Sea at layunin nitong iparating ang malinaw na mensahe ng pagkakaisa. Itong pagkiling sa isang superpower, ika nga, laban sa isa pang superpower ay hindi makakabuti para sa Pilipinas. Maiipit tayo sa dalawang dambuhalang bansa na maliit lang tayong bansa, hindi tayo dapat sumasama dito sa mga geopolitical games. Itong mga tension nila, hindi naman tayo kasangkot dyan, hindi naman tayo nakikiaway. Bakit tayong inuobliga na pumili? Pati nga ang pagiging malapit ni Pangulong Marcos sa mga Amerikano ay pinagtataka rin ng senadora. Matatandaan na bago pa man napili bilang Pangulo ng bansa noong halalang 2022 ay lantarang binabatikos ni Marcos Jr. ang anyay madalas na pangingialam ng Estados Unidos sa ibang bansa. Pero nang maupo na itong Pangulo ay makailang beses na itong nagpabalik-balik sa Amerika para pagtibayin ang alyansa nito sa Pilipinas. Higit pa riyan ay bukang bibig na rin ng kasalukuyang administrasyon ang tila paghahanda para sa isang digmaan kontra China. Aminin ko, nagtataka ako kasi hindi rin yan ang stand ng tatay ko. At ang aking ama, pareho ni Presidente Duterte, talagang itinataguyod yung independent foreign policy. At eto nga, parang masyado tayong kumikiling sa Amerikano. Huwag tayong magpapagamit, huwag tayong kakampi, huwag tayong pipili. Wala naman tayong kaaway. Bakit tayo makikipag-away sa China? Para kay Senadora Amy, hindi dapat kinakalaban ang China, lalo na't ito ang pinakamalaking trade-in partner ng Pilipinas. Maliban pa sa kapitbahay lang natin ito. Paano tayo kakain, maghanap buhay at tuloy-tuloy na mabubuhay na mapayapa kapag hindi tayo nakakapag-import at export sa China. Napakalaki ng kanilang bahagi sa ating ekonomiya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Yan po mga tambay, nakita niyo po ang totoong issue po ng bansa,
lalo sa ekonomiya, lalo sa trade. Aminado po ang senadora na napakalaking trade ang binibigay sa ating bansa ng China kumpara mo sa Estados Unidos, di ba? Ang binibigay lang sa atin na Estados Unidos na malaki, binibigay sa atin problema. Dahil ang dinadala po sa atin problema po giyera, di ba? Pero ang China, kapitbahay natin, hindi natin kinakampihan ng China sa ginagawa nila sa atin ngayon, lalo sa tinatawag na West Philippine Sea, di ba? Kaya lang tayo rin ang may kasalanan. Naging pabaya tayo, mga katambay. Aminin na po natin ang totoo. Naging pabaya po ang ating gobyerno, lalo po yung mga nauna pang mga leader natin na talagang hindi nila sigurado o secured na ang ating nasasakupang mga teritoryo ay talagang nagwardyahan natin, di ba? Nalagyan natin ng magandang security. Wala Dahil una-una, nakita natin ang difference. Ang China, ano ang kanilang napakaraming seguridad na binibigay sa ating security? Mga barko. Puro barko. Tayo, kailan lang tayo nag-umpisa na madagdagan ang ating asset, lalo sa katubigan? Panahon lang po. Panahon lang po. Panahon lang po. Panahon lang po ni Pangulong Duterte. Mga tambay. Real talk. Wala na halos. Di ba? Sa panahon po ng Cory Aquino, kudita halos. Wala pong nagawa yon halos. Lalo sa panahon po nung tabako. Nagkanda-benta ang asset ng Pilipinas. Wala rin na ipundar, di ba? Ganon din po sa panahon ni Erap. Alin na natin si Pangulong Erap kasi 2 taon lang siya halos naupo. Sa panahon po ni Gloria na 10 taon, di ba? Hindi rin nakapag-ipon na napakarami nating kailangan para sa ating masiguro o seguridad ng ating bansa. Nada. Ganon din po sa panahon ni Pinoy, puro pamumulitika. At doon po nagka-problema ng malaki ang ating bansa. Nakapasok yung malakas na China sa sinasabing mga teritoryo natin. At naubos pa ang mga lupa natin. Naubos pa. Dahil yung mga ginagawa nila artificial island sa Pilipinas pa kinukuha nung panahon ni Pangulong Aquino. Real talk, di ba? Saan lang na-plansya ang mga problema at wala na nakuha ang teritoryo ang ating bansa? Sa panahon lang ni Pangulong Duterte. Walang nakuha. Kahit gamunggo na teritoryo, wala. Dahil naging wala na tayo, hindi na tayo tuta ng Amerikano na sinasabi, wala na tayong kinikilingan, di ba? Yung foreign policy natin, iniba. Binago ni Pangulong Duterte ang foreign policy natin na hindi tayo nakadepende sa isang bansa lamang. Kaibigan na natin lahat. At wala tayong kaaway. Tama yung sinasabi ni Senadora Amy Marcos. Wala tayong karapatan makipag-away sa mga malalaking bansa, lalo yung sinasabing powerful na sinasabi ni Senadora. Totoo po yun. 2 powerful na bansa. Ngayon, di ba? Amerika, napaka-powerful lalo sa kasandatahan. Ito naman China, napaka-powerful sa kaperahan. At gano'n na rin po ang kanilang pandigma, di ba? At napaka-powerful ng China, lalo sa mga produkto na inaasahan natin para mag-function po ang ating bansa, di ba? Dahil napakalaki ng kinukuha natin doon, na inaangkat natin para mag-function ang ating bansa, di ba? Halos lahat ng produkto natin, di ba? Aminin na natin, real talk, puro made in China, di ba? Kahit po sa Amerika, aaminin po ng mga kababayan natin yan, mga tambay. Alam na mga katambay natin sa Amerika na halos ang produkto rin sa Amerika, puro made in China. Yung ginagamit na nga lang natin di ba? Yung ginagamit natin, yung mga may pera-pera dyan, mga katambay natin, yung kayang bumili, yung cellphone na mahal. Ano ba yung cellphone mahal? Di ba? Apple, yung masanas, di ba? Yun saan po ba nagmula ang Apple o iPhone? Ngayon, iPhone 14 na ba o iPhone 15, di ba? Saan po nagmula yan? Di ba sa Amerika? Sino na po ngayon ang gumagawa niyan? Di ba? Sino na? Ano na made? Made in China. Mga tambay, made in China. Pati yung ginagamit ng mga isimada vlogger na pang-vlog nila, di umano. Di ba? Pati yung mga computer na ang Amerika nakapag-imbento, pero
nagpa-function na po sa China. Mga cellphone, mga gadget, di ba mga tambay? Pero galit na galit ang Amerika sa China, di umano. Pero lahat halos ng produkto ng Amerika made in China rin. Ganon din ang Pilipinas. Halos lahat ng produkto natin made in China. Made in China, mga katambay. Aminin natin. Bakit mo aawayin yung bansa at gusto mong girahin na siya'y nagsusupply lahat ng pangangailangan mo na wala kang kakayahan sa bansa mo dahil yung bansa mo ay wala, di ba? Walang mga produksyon. Lahat ng mga produksyon, inaangkat mo lang, mga tambay. Pero kay tapang-tapang natin, di ba? Away ng malalaking bansa, lalagay natin yung ating napakaliit na bansa na walang kakayahan, di ba? Maging aral na sa atin yan. At sinasabi ng kapatid ni si Senadora, hindi policy ng ama niya, yung mismong ama ng Pangulo, hindi rin niya foreign policy yung ginagawa ni Pangulong Marcos ngayon. Ang ginagawa ng tatay ni Senadora Amy Marcos, yung diskarte ni rin ni Pangulong Duterte, ni dating Pangulo. Iisa sila ng foreign policy, di ba? Independent. Independent foreign policy po ang sinusulong nila. Pero ito pong kapatid na mismong si Senadora na nagsabi, iba ang tinatahak na foreign policy po ng kanyang kapatid, ng ating Pangulo. Masyadong, nakadepende at may kinikilingan, di umano. Hindi naman masama na makialyado tayo sa Amerika, pero yung magkakaroon ka ng favoritism, di ba, sa isang bansa, hindi po nagiging maganda po yun. Lalo kung kapitbahay mo pa, yung bansa na iniiringan mo, kapitbahay mo nga di ba? Na kailangan mong kausapin yan. At yan ang malaki mong pinagkukunan pa na ikabubuhay mo at ininegosyo mo sa bansa mo. Di ba? At isang malaking kapitalista. Di ba? Kapitalista ng buong mundo ngayon ang China. Mismo Amerika. Nangungutang sa China. Kahit i-search mo natin, baon din sa utang ang Amerika sa China. Mga tambay. Di ba? Real talk. Dahil wala namang panalo sa giyera. Di ba? Kayo po mga tambay. Ano po sa tingin nyo? Mali ba na payuhan at sabihan ng ate ang kanyang kapatid sa ginagawa niya? Dahil nung ginagawa po ng ating Pangulo yan, naging magulo ang ating bansa. Naging hindi na kampante ang karagatan natin na sinasabi na sasakupan natin. Naging magulo na at lalong naging agresibo. Dahil mismo si Pangulong Duterte ang sinasabi, ang Pangulong Marcos ang hindi sumunod. Hindi siya sumunod sa usapan, halos sa kasunduan ng China at ng Pilipinas. Nag-iba ng direksyon. Yun ang sinasabi ni dating Pangulong Duterte. Nag-iba ng direksyon si Pangulong Marcos. Yung direksyon niya papuntang Amerika. Hindi papuntang China yung kanyang direksyon. Yun ang sinasabi ni Pangulong Duterte. Kaya nagkakaproblema nga tayo ngayon sa katubigan, mga tambay. Kaya wala tayong magagawa. Ano ngayon ang gagawin? Babakbakan po ba ng mga enforcement, lalo nung sinasabing bayaran? Babakbakan ba nila ngayon yung ate, yung Marcos sa Marcos? Panoorin po natin, tingnan po natin kung paano bakbakan po at siraan naman ng mga Asimada vloggers di umano at ng mga Gcash vlogger, yung ate mismo ng Pangulo natin, Marcos, na sinama na ng ate ng Marcos yung mismong tatay nila kung ano yung policy ng matandang Marcos, ng dating Pangulong Ferdinand Sr. Di ba? Marcos. Tingnan natin kung paano nila ida-down o sisiraan ng ate ng Pangulo doon sa sinasabi ni Senadora Amy Marcos na hindi siya against siya sa desisyon na kumikiling at merong pinapaboran ang pamahalaan natin ngayon, mga katambay. Sang-ayon po ako sa mga sinabi ni Senadora Amy Marcos, mga katambay. Tama po yun. Kaibigan dapat natin lahat. Wala tayong kaaway. Napakaliit lang natin na bansa. At wala pa tayong kakayahan. Kulang tayo sa lahat. Kulang tayo sa asset. Kulang tayo sa pera. Ang mga Pilipino pa, kulang sa trabaho. At kulang na kulang sa pagkain. Dahil napakamahal ng bilihin. Di ba? Yan ang kailangan solusyonan ngayon ng gobyerno. Di ba? Hindi yung lagi kang pumupunta sa Amerika.
Hindi makapagpapababa ng bigas yan at hindi makapagbibigay ng mga trabaho sa mga mahihirap yan, di ba? Dahil mismo walang makuha trabaho. Yung nag-a-apply ka na nga lang ng pion o yung sa may construction, hindi ka na nga matanggap, wala ka na makuha trabaho. Yung mga mekaniko natin, wala na rin makuha trabaho. Yung mga trabahong pang mahirap, wala tayong maibigay. Di ba? Pero tayo, punta ng ibang bansa. Pero dito, hirap na hirap yung mga Pilipino na wala tayong maibigay na trabaho. Di ba? Hindi natin masolusyonan yung nagtataas ang bilihin. Di ba? Kaya napakahirap. Pagka ganito ang gagawin ng ating pamahalaan. Dinadaan sa biyahe ang problema ng bansa. Biyahe, problema ng bansa. Puro pledge. Yung pledge, puro pledge lang eh. Puro pangako. Wala pa naman. Saka sabi nga ng mga matatalino natin na mga nagsusuri, paano ka papasukin ng investor? Eh hindi mo pa nga sinasagot yung issue mo sa droga. Walang matinong negosyante ang mag-i-invest sa'yo kung ang Pangulo ng Pilipinas may issue sa droga. Di ba? Plansyahin mo muna lahat. Di ba? Idinagdag ko lang yun, mga tambay. Muli po, si Katambay Manong po. Siyempre po, nag-iwan po lagi. Mahalin natin ating bansa. Siyempre, bansa natin yan eh. Ipaglaban natin. At siyempre, nag-iiwang makakabangon pa tayo mga kabayan, mga katambay. Makakabangon po tayo. Tis-tis lang po. Tis-tis lang, makakabangon tayo. Paalam. Bye-bye.